Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror, fantasy film na tinatawag na Death of a Unicorn. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Zach Villamer, Jenna Cole, Rafi Desen, Michael Anchete, Dark Nero, Sanji So, Nelfa Apollo, Rejon Gestubie, J. Ian, Rehaniza Tubigan Kabasalan, Abo Fuentes from Ususan Taguig, Burugudu Istais Bagoy Tugoy from Angeles Pampanga, Ernest Eugene from Naik Cavite, Florendo Omayan from Teodoran Albay, John Paul Redoblado from Sibonga Cebu, Lilibeth Lilis from Dasmariñas City Cavite, Luz Tenezol from Saudi Arabia, Ramil Dikdikan from Davao City, at Roger Juliano from Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang lahat sa International Airport sa Canada, kung saan naghihintay si Lindley at ang ama niyang si Elliot sa pag-alis ng kanilang flight. Pero inanunsyo ng piloto na magkakaroon ng ilang oras na delay. Dahil hindi nila pwedeng sayangin ang ganong kahabang oras, nagdesisyon si Elliot na mag-drive na lang sila. Nag-rent sila ng kotse at bumiyahe papunta sa estate ng boss niya. Napansin ni Elliot kung gaano kailang ang anak niya, na para bang pinipilit lang siyang sumama. Kaya, may kaunting lamang, sinabi niyang alam niyang ayaw nito roon, pero ipinaliwanag niyang seryosong nag-aalala ang boss niya sa pamilya nito at sa lahat ng pinagdaanan nila. Sa medyo matalim na tono, tinanong ni Lindley kung isang partikular na bagay lang ba ang tinutukoy niya. Sinabi niyang ayaw niya ng nape pressure at tigilan na niya ang pag-arte na para siyang single dad na inaako ang lahat. Dagdag pa niya, pagdating nila, uupo lang siya sa estate at magpapanggap na masaya habang pinaplano ng mga ito kung paano pa sila kikita sa hapagkainan. Sagot ni Elliot, serious now. Sabay paalala na hindi umiikot ang buhay niya sa presyo ng gamot. Marami pang mas mabigat na bagay na nakataya. Gusto niyang malaman ni Lindley na buong nature reserve ay donasyon nila, at determinado siyang kumita ng sapat para mabuhay silang dalawa ng komportable at walang inaalala. Tumawag bigla ang isang tao at sinabing naghihintay na ng higit sa isang oras ang boss niya. Sinabi ni Elliot na ipaalam dito na parating na sila sa loob ng ilang minuto at diniinan pa ang apak sa gas. Pero ilang segundo lang, napansin niyang nawawala ang signal ng telepono. Naputol ang tawag, at dahil sa pagka-distract niya, bigla siyang bumangga sa isang unicorn na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada, dahilan para mag-crash. Pagkasigurong ayos si Lindley, bumaba si Elliot para tingnan ang hayop. Sumunod din si Lindley at sinabi sa ama niyang nasasaktan ang unicorn. Napansin din niya na asol ang dugong lumalabas dito, isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Umatras si Elliot at sinubukang tawagan muli ang boss niya, halatang stressed, at sinabing kapag may ranger na nakakita sa kanila roon, baka makulong pa siya. Kailangan na niyang mailipat ang hayop na iyon agad. Biglang nagsimulang magliwanag ang sungay ng unicorn, papaliwanag ng papaliwanag. Dahil sa pag-usisa, inabot iyon ni Elliot at hinawakan. Sa mismong sandaling iyon, parang nahila si Lindley sa isang mahiwagang ilusyon, nakikita ang kakaibang cosmic na mga tanawin. Pero biglang gin-icing siya ni Elliot, sinaktan nito ang unicorn gamit ang tire iron, hinampas hanggang mawalan ito ng malay habang sumisigaw si Lindley na huminto siya. Makaraan ang ilang oras, dumating sila sa estate ng mga Leopold, dala pa rin ang unicorn sa loob ng kanilang sasakyan. Pagkaparada, pumasok sila sa bahay at sinalubong sila ni Shepard. Ilang sandali pa, dumating si Belinda at nagalok ng paumanhin para sa mga salita ni Odell, na umano'y sobrang sensitibo ngayon dahil sa pinagdadaanan niya nitong mga nagdaang araw, kaya kakaunti lang ang staff sa lugar. Kalaunan, nagkita sina Elliot at ang boss niyang si Odell. Buong sigasig na humingi ng paumanhin si Elliot sa paghihintay nito. Sabi ni Odell, nangyayari talaga ang ganon, at matapos ang maikling formal na usapan, tinanong niya kung kumusta ang biyahe at kung sinuwerte siya, baka nakakita ng malaking hayop sa daan. Sinabi ni Elliot na sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Samantala, nag-iisip si Ridley tungkol sa lahat ng ginawa ng ama niya. At dahil napansin ni Odell ang kakaibang kilos ni Lindley, tinanong niya kung may problema. Upang hindi lumala ang sitwasyon, sinabi ni Lindley na ayos lang siya at ayaw lang talaga niyang mag-weekend sa bahay ni Odell. Pero malinaw na sinabi ni Belinda na hindi iyon pwede dahil kailangan ni Elliot na manatili roon para sa negosyo. Pagkatapos nito, napansin ni Shepard na may kung ano sa mukha ni Lindley. Sinabi ni Elliot na maghilamos na muna siya. Pumunta si Lindley sa banyo para magayos. Pero bago iyon, sumilip siya sa bintana para tingnan ang kotse nilang naaksidente.
Sa parehong sandali, lumapit ang bodyguard ni Odell, nagtataka kung ano ang tinitingnan ng dalaga. Nang makita nila ang sira ng kotse, nag-alala sila at nagtanong kung bakit ganon ang itsura nito. Sa banyo, habang pinapatuyo ni Ridley ang mukha, napansin niyang may dugong unicorn sa tuwalya. Nang tumingin siya sa salamin, na-realize niyang nawala ang lahat ng acne niya. Samantala, nakaupo na si Elliot kasama si Odell, na nagsabing naubusan na siya ng karaniwang treatments at tinanggap na niya ang katotohanan tungkol sa kalagayan niya. Binanggit ni Odell na kung sakaling mawala siya, posibleng maging pinakamahalagang koneksyon ng pamilya si Elliot. Sinabi ni Elliot na nakikita niya itong simula ng isang pangmatagalang ugnayan sa pamilya. Habang tinitingnan niya ang isang dokumento, napansin niyang nakakakita siya ng malinaw kahit wala ang kanyang salamin. Kapag suot niya ang mga ito, lalo pang lumalabo ang paningin niya. Ipinaliwanag ni Elliot na kapag tuluyang napunta sa kanya ang posisyon, marami pang oportunidad sa loob at labas ng pharmaceutical world ang magbubukas. Doon sinabi ni Belinda na gusto nilang makilala ang taong nasa likod ng titulo, hindi lang ang Compliance and Ethics VP na laging nananalo sa company fun run kada taon. Dagdag pa ni Shepard, para tunay na makilala ang isang tao, dapat kilalanin mo rin ang pamilya nito, kaya sinisiguro nilang sasama si Ridley sa buong weekend. Tinatanong nila kung ano ang kinukuha ni Ridley sa college, at sagot ni Elliot, art history. Samantala, nakikita natin na buhay pa rin ang unicorn sa loob ng kotse at nagsisimula itong magliwanag ang sungay. Pagkaraan, tumawag si Ridley sa ama niya at sinabi na kailangan niya ito ngayon. Sinabi ni Elliot na kalma lang. Paliwanag ni Ridley, may kakaibang nangyayari sa bagahe at parang tinatawag siya ng unicorn, nararamdaman niya ito. Tumugon ang ama niya ng mahigpit na patay na ang unicorn at kailangan niyang manatiling kalmado, nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Nangako siya na ililibing niya ito mamayang gabi kapag natutulog na ang lahat at hindi na nila kailangang pag-usapan muli. Nang makita ni Elliot na gumagalaw ang unicorn, agad niyang sinabihan ang boss niya na hindi maganda ang pakiramdam ng anak niya at baka nakakahawa, kaya plano niyang dalhin ito sa airport para pauwiin sa bahay. Paalala ng boss sa kanya kung gaano siya naging tapat at dedikado sa kumpanya, at kung paano niya naipagpatuloy ang buhay kasama ang anak niya matapos mawala ang asawa, kaya hindi siya pwedeng umalis ngayon. Samantala, napapansin ng lahat na may gumagalaw sa loob ng kotse. Nagtanong-tanong sila kung may bagay ba sa loob nito. Napansin ni Belinda, base sa estado ng kotse, na parang may nabanggang hayop. Nagdesisyon silang lumabas para alamin ang nangyayari. Hindi nagtagal, sumigaw ang alarma ng kotse. Kahit patayin na nila ito, nagulat ang businessman nang makita ang creepy na unicorn na nagsisigaw at sinusubukang makalabas sa bintana. Agad kumilos ang bodyguard at binaril ang nilalang sa ulo, patagilid itong napahinto. Pagkaayos ng sitwasyon, nagtipon ang grupo sa paligid ng katawan para alamin kung anong klase ng hayop ito. Nagsimula silang manghula. Sinabi ni Ridley na unicorn ito. Tumingin si Odell kay Elliot at tinanong kung ano ang nangyari. Sagot ni Elliot, nabangga niya ito at pagkatapos ay pinatamaan ng malakas bilang awa. Binanggit ni Ridley na may dugo ng unicorn na napunta sa mukha niya. Dito napansin ni Elliot na nawala ang acne niya at tinanong kung may ibang epekto. Sabi ni Ridley wala. Sinabi ni Elliot na may dugo rin na napunta sa kanyang mata at mula noon, nawala na ang allergies niya. Iminungkahi ni Ridley na tawagan ang World Nature Foundation para sila na ang humawak sa kaso ng unicorn. Paliwanag ni Odell na kailangan itong dumaan sa gobyerno, pero iniisip niyang baka tama sila na mag-isip sa labas ng kahon para makahanap ng mas magandang solusyon. Sinabi niya na may utang sila sa espiritu ng nilalang at papayagan nilang ilantad nito ang mga lihim bilang paraan ng paggalang. Pagdating ng gabi, lumapit si Elliot sa anak niya at sinabi na napansin niyang hindi sila masyadong nag-usap simula nang magsimula ang school year. Tinanong niya kung ayos lang ba ito. Sa totoo lang, hindi niya alam ang nangyari nang hinawakan ito ni Ridley, pero sa kabutihang palad, nakialam siya para hindi lumala ang sitwasyon. Tinanong ni Ridley kung sa tingin niya kailangan niya ng tulong, at sinabi ni Elliot, oo, hindi niya nakita, pero parang nagkaroon siya ng episode. Aminado siya na may nangyari, pero hindi masama. Parang sinusubukan ng unicorn na ipakita sa kanya ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya na may kakaibang koneksyon siya dito, at simula nang mamatay ito, may nakakabagabag siyang pakiramdam na maling ibinigay nila ito sa ibang tao. Sinubukan ni Elliot na pakalmayan siya, sinasabi na isang kakaibang sandali lang iyon at babayaran niya ang therapy kung kailangan.
Pero hindi niya maintindihan kung anong silbi ang buong weekend na mag-focus lang sa anak niya at sa sinasabing koneksyon nito sa unicorn. Nang marinig iyon, galit na sinara ni Ridley ang pinto sa mukha niya. Sinubukang ayusin ni Elliot, inamin niya na palaging gusto niya ang pinakamabuti para sa anak niya, dahil simula nang namatay ang nanay nito, siya na lang ang natitirang pamilya. Pero hindi sumagot si Ridley. Nanatili lang itong tahimik, nakatitig sa lumang litrato ng nanay sa kanyang phone. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang unicorn sa isa sa litrato at nagdesisyon na magsaliksik sa records sa kanyang laptop. Natuklasan ni Ridley na nahuli ang legendary creature libu-libong taon na ang nakalipas. Matapos maranasan ang iba't ibang torture at parusa, pinuksan nito ang lahat sa paligid at nagdulot ng sakuna sa baryo. Habang nasa labas, napansin ni Elliot na gumagalaw ang tarp na nakatikip sa katawan ng nilalang. Pero bago niya matingnan, tinawag siya ni Shepard para makipagkita. Habang nasa labas, nakarinig sila ng kakaibang tunog kaya nagdesisyon silang pumasok sa mansion. Pagpasok, namangha sila sa tanawin ng Aurora Borealis sa langit. Samantala, habang natutulog si Ridley, nanaginip siya tungkol sa isang bagay na tumatakbo sa kagubatan. Bigla siyang ginaising ng dalawang scientist. Pagkatapos makuha si Elliot, dinala sila ng scientist sa isang lab kung saan sinusuri ang katawan nila pati ang unicorn. Ilang minuto lang, sinabi ni Ridley kay Elliot na nagsaliksik siya tungkol sa unicorns at kailangan nilang mag-ingat. Tinanong niya kung natatandaan niya ang tapestries sa museo na dinala sila ng nanay nila, pero sinabi ni Elliot na hindi niya matandaan at dapat pakinggan na lang nila ang sinasabi. Nagbigay ang isa sa scientists ng paliwanag tungkol sa lahat ng natuklasan nila. Sinabi niyang matapos pag-aralan ang sungay ng unicorn, natuklasan nilang ito ang dahilan kung bakit may kakayahang magpagaling ang hayop. May hawak silang sample ng powdered horn para pag-aralan, na mas malakas pa kaysa sa dugo. Hindi na nakapaghintay si Shepard at sinabi, dapat kunin na nila ang sample. Sabi ni Odell, sa loob ng maraming siglo, pinanatili ng mga Cavatenos mula sa Philippines ang tradisyon ng paglilibing sa kanilang patay sa loob ng mga puno. Kapag handa na ang matanda, pupunta sila sa kalikasan para piliin ang puno mismo. Kung hindi gagana ang pamamaraang ito, maaaring ito na ang huling earthly deal na kailangan niyang gawin, ang kanyang pagkakataon para talunin ang cancer. Kaya, sinabi niya sa mga eksperto niya na simulan na ang mga kinakailangang proseso. Maingat na kiniskis ng mga scientist ang kaunting bahagi ng sungay ng unicorn at hinalo ito sa gamot ng matanda habang ito ay nasa ilalim ng obserbasyon sa kanyang silid. Problema, patuloy na tumataas ang level ng electromagnetic radiation sa katawan ng nilalang. Bago nila mawalay ang pagkakataon, nagdesisyon ang dalawang scientist na kumuha ng isa pang sample ng dugo mula sa hayop. Samantala, si Ridley, na medyo depressed sa lahat ng nakikita niya, nagdesisyon na maglakad-lakad sa kagubatan sa paligid ng mansion para mag-clear ang isip. Habang nag-e-explore, narinig niya ang nakakatakot na sigaw mula sa gitna ng kagubatan at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa mansion. Pagkatapos, pumasok si Elliot sa silid kung saan nagpapahinga si Odell at tinanong kung kumusta na ang pakiramdam nito. Sinabi ni Odell na sa tingin niya ay epektibo ang treatment at gusto niyang pasalamatan si Elliot sa regalo. Alam niyang sinubukan na niya ang lahat ng iba pang paraan na walang resulta, kaya aminado siyang dahil kay Elliot, unti-unti na siyang gumagaling, at sinabi niyang makakakuha siya ng royalty. Iniisip din niyang maging partner sa buong proyekto. Samantala, patuloy na nagsasaliksik si Ridley tungkol sa mga misteryosong nilalang. Dumating si Shepard at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ridley na nagre-research siya, at gusto malaman ni Shepard anong klaseng research iyon. Nagbanggit si Ridley ng isang katanungan, paano kung naniniwala ang mga tao na totoo ang unicorns dahil talagang totoo sila. Kung ganoon nga, mas mahalaga ang alam niya tungkol sa kanila kaysa sa iniisip ng iba. Sinabi ni Shepard na gumawa siya ng maayos na presentation para ay lahat-lahat ng natuklasan niya tungkol sa mga mythic creatures. Bigla, nakita ni Shepard ang kanyang ama na naglalakad mag-isa sa mansion. Nagulat ang lahat nang makita na parang mas bata pa si Odell ng ilang taon. Nakatutok sa pagpapatuloy ng treatment gamit ang healing magic ng unicorn, patuloy niyang ina-apply ang substance sa katawan niya. Sinabi ng isa sa mga scientist na kung tama ang protein at tumor markers, mukhang spontaneous remission na ang cancer ni Odell. Posible ring maging tunay na lunas ang treatment na ito para sa cancer. Ngunit sinabi ni Odell na hindi na niya kailangan ng pag-asa. Ramdam niya na nawala na ang cancer sa katawan niya at wala na itong nararamdaman sa loob niya.
Sabi niya na mahalaga na may padala ang nilalang sa headquarters para makopya ang compound sa lalong madaling panahon. Tumugon ang scientist na hindi pa nila kayang i-reproduce iyon. Halatang inis, sinabi ni Odell na huwag pag-usapan ang limitasyon at nagbiro na baka kailangan nila ng bagong head para sa pharmaceutical division. Sinabi rin niya na ipagpatuloy ang pagsusumikap na i-replicate ang substance para makuha nila ang pinakamahal at pinakavalas na compound sa mundo. Ilang oras pagkatapos, tumawag sina Odell at ang pamilya niya para humanap ng buyer na interesado sa bagong tuklas. Lumapit si Ridley sa ama niya na abala sa trabaho at sinabi na hindi pa siya nakakita ng ganitong halaga ng pera sa buhay niya. Sinabi rin niya sa lahat na nagsaliksik siya. Dati raw, ibang tingin ang mga tao sa unicorns. Noong daan-daang o libu-libong taon, itinuring sila bilang divine monsters, halos imposible mahuli, pero sinubukan ng lahat dahil naniniwala ang tao na kayang pagalingin ng unicorn ang anumang sakit. Sinabi ni Shepard kay Ridley na nakumpirma lang nila iyon kanina, at tumango siya. Iyon ang nagtulak sa kanya na balikan at suriin muli ang research dahil totoo nga lahat. Tinanong niya ang ama niya kung natatandaan niya nung dinala sila ng nanay nila sa paboritong museo nung bata pa siya, mga 1 buwan matapos ang diagnosis nito. Tinanong ni Odell kung ano ang point ng lahat nito. Sinabi ni Ridley, kailangan nyo lang tingnan ang tapestries. Medieval at sobrang sikat, paulit-ulit ang kwento. Palaging inisip ng tao na metaphor ito para kay Christ at sa built-in corruption ng tao. Makatuwiran ito sa historical context dahil ginagamit ng simbahan ang art para itaguyod ang pagsunod. Pero pinakamahalaga, hindi dapat gamitin ang healing properties ng unicorn. Kung totoo ang unicorns, baka totoo rin ang mga kwento. Tinanong ni Odell si Ridley kung inaasahan niyang babaliktarin nila ang lahat at ibubuhos ang pera sa teorya na iyon. Sagot niya na kung ipagpapatuloy nila ang plano, masamang mangyayari. Ramdam niya iyon. Nawalan ng pasensya si Odell, sinaway si Elliot dahil sa attitude ng anak niya. Habang si Ridley ay nasaktan, naririnig ang ama na pumapayag sa kahihiyan ng pamilya. Pakiramdam niya ay name-tray siya at bumalik sa kotse para doon magpahinga. Habang pinapanood ni na Odell at pamilya ang scientist na inihahanda ang katawan ng unicorn para sa transport bilang bahagi ng deal, biglang tumigil ang phone ni Ridley. Kasabay nito, nawalan ng power ang tunnel kung saan ililipat ang hayop. Naguluhan, sinuri ng scientists ang Geiger counter at napagtanto na patuloy na tumataas ang radiation ng unicorn. Napansin ni Odell na may kakaiba at sinabi kay Elliot na tingnan ang nangyayari. Kahit hindi gusto, ginawa ni Elliot ang sinabi ng boss. Lumabas si Ridley mula sa kotse at pagkatapos makipag-ugnayan sa butler at bodyguard, napatingin sila sa malawak na northern lights sa langit. Sa parehong sandali, bumalik ang kuryente. Pero bigla, isang malaking sungay ang sumalpok sa isa sa scientist, nagdulot ng malaking sugat sa dibdib nito. Isang segundo lang, pumutok ang sungay mula sa katawan ng lalaki, at halos agad itong namatay. Iniwan ang lahat sa takot habang nakikita ang malaking nilalang na gumagala sa tunnel. Nagmadali si Shepard na ibalik ang katawan ng unicorn sa mansion habang nagsimula ang bodyguards na barilin ang beast, pero lalo lang itong nagalit. Nang makita ni Elliot ang anak niya sa labas, sumigaw siya para sumampa sa kotse at sinabi na darating siya agad. Pero bago siya makagalaw, na-attack si Ridley ng monster, na sinimulang bumangga ng ulo sa kotse. Ginawa ni Elliot ang lahat para iligtas ang anak. Hinayla ito pabalik, binuksan ang daan para sa bodyguards na lumapit at patuloy na barilin ang nilalang. Doon nila napagtanto na unicorn ito, nagpakita para parusahan ang tao sa ginawa sa isa sa kanila. Isa sa bodyguards ay nahadjap diretso sa kotse, natumba si Ridley, at nasaksihan ang nilalang na dinudurog ang lalaki hanggang sa bamuka ang itaas na bahagi ng katawan nito. Sa takot, nanahimik si Ridley habang ginagamit ni Elliot ang kotse bilang takluhan. Nang makita ni Ridley na hindi natatagal ang ama niya laban sa bagay na iyon, tumakbo siya patungo sa isa sa pinto, nahuli ang atensyon ng nilalang at nagalit ito. Pero nang makita ng unicorn na siya ang parehong babae na nakausap noon, nagsimulang magliwanag ang sungay nito, parang sinusubukang kumonekta sa kanya. Bago pa man may mangyari, binaril ng bodyguard ang unicorn, at tumakas ito na may malubhang sugat. Pagkatapos, tumakbo si Elliot kay Ridley at tinanong kung nasaktan siya. Sinabi nito na ayos lang siya. Ilang oras pagkatapos, nagtipon ang lahat at sinabi ni Ridley na nauna na niyang binalaan sila. Sagot ni Shepard, baka pwede sana siyang maging mas specific. Tinanong ni Odell kung paano niya nalaman ang mangyayari.
Ipinaliwanag ni Ridley na hindi lang sa research niya iyon. Kahapon, hinawakan niya ang sungay ng unicorn at nagkaroon ng vision o parang ganon. Wala pa siyang tamang salita para ipaliwanag, pero ramdam niya na ipinapakita ng nilalang ang isang bagay sa kanya. Alam niya lang na mula noon, pakiramdam niya ay konektado siya sa unicorn, parang may bond sila. Tinanong ni Belinda kung iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sinaktan ng unicorn. Sinabi ni Ridley na baka ganoon nga at idinagdag na sa tingin niya, ang gusto talaga ng unicorn ay iwan nila ang sanggol at umalis. Narinig iyon ni Shepard at sinabi na hindi iyon mangyayari. Ngayon na alam nilang may iba pang unicorn, kailangan nilang hulihin ang lahat para patuloy na kumita. Sinabi ni Elliot kay Odell na maaari nilang iwan ang sanggol na unicorn para mapanatiling ligtas ito. Pero sinabi ni Odell na kung aalis siya sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging partner. Kaya pumayag si Elliot na sumunod sa desisyon ni Odell. Habang nasa labas si Elliot kasama si Odell, Shepard, at ang iba pang kasama na naghahanda para hulihin ang unicorn, tinawag siya ni Ridley, na nagsabing hindi na nila pwedeng maging bahagi nito, at nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Sinabi ni Elliot na kailangan niyang ituloy ito. Alam niyang hindi santo ang mga taong ito, pero kailangan niyang tapusin ang ginawa niya. Sinabi niya na panoorin niyang patayin ang unicorn, at pagkatapos ay handa na silang dalawa. Iginiit ni Ridley na kung aalis siya, aalis din siya. Sagot ni Elliot, mabuti yon, at nagtanong kung ano ang mangyayari kung ganoon din ang ginawa ng nanay niya noon. Sinabi ni Ridley na hindi man lang nila pinayagan ang nanay niya na lumapit at nagmamakaawa ulit na huwag siyang umalis. Pero binaliwala ni Elliot ang hiling niya at sinabi na hindi siya tatagal. Balang araw, magpapasalamat din siya, at lumabas siya kasama si Odell at ang bodyguards. Sa living room, nakita ni Ridley si Shepard, na sinusubukang kumbansihin siyang putulin ang sungay ng nahuling unicorn. Habang na-distract siya, ninakaw ni Shepard ang isa sa mga vial na may powder ng nilalang. Ilang minuto lang, ibinuhos ng bata ang laman sa desk at kinuha lahat, na nagdulot sa kanya ng isang magical vision na labis niyang ikinagulat. Habang tinitingnan ang mga larawan, nakita niya ang unicorn na pinatay at pagkatapos ay nabuhay muli, kaya dali-dali siyang nagmadaling babalaan ang ama. Pero hindi na ipapadala ang kanyang mga mensahe. Sa kagubatan, sinusundan ni Odell ang asol na bakas ng sugat ng unicorn nang bigla nilang makita ang hayop na kahiga sa lupa at mapansin na nagliliwanag ang sungay nito. Sa lab, sinubukan ng scientist na putulin ang sungay ng unicorn, na nagsimulang lumiwanag. Ngunit nagpatuloy siya at nagawa nitong alisin ang sungay ng walang problema. Pagkatapos, pumunta si Ridley sa butler at tinanong kung may paraan ba para makontak ang grupo, dahil nagsisimula siyang isipin na kaya raw pagalingin ng unicorn ang sarili nito. Ibig sabihin, kailangan ni Elliot, Odell, at ng iba na bumalik agad. Natanggap ni Elliot ang mga mensahe ng anak niya na nagbababala na kailangan nilang umalis agad at tumakbo. Biglang namatay at nag-off ang phone ni Elliot. Sinabi niya kay Odell na kailangan nilang umalis, pero hindi nakikinig si Odell. Nang malapit na nilang makuha ang unicorn, napansin ng bodyguard na tumataas ang radiation sa lugar at biglang nilamon ng isa sa mga monster. Pagkaraan, nakita ng grupo ang iba't ibang nilalang na nagmamadaling tumakbo sa paligid nila. Umusisa si Odell at nagbabaril para takutin sila, pero nang makita niyang hindi ito epektibo, dahan-dahan siyang umatras mula sa kanyang team. Gamit ang thermal goggles, natukoy ni Elliot ang paggalaw ng mga unicorn sa kagubatan. Biglang may tumama sa isa sa hunters. Bago pa nakapag-intervene si Elliot, isa pang nilalang ang tumalon sa kanya at pinatay ang bodyguard gamit ang sungay. Natakot, tumakbo si Elliot pabalik sa mansion kasama si Odell. Kahit pinilit nila, hindi nila mapanatiling sarado ang pinto, at pinasok ng hayop ang loob. Upang mabuhay, tumakas sila, pero naipit sila ng isa pang unicorn na lumitaw sa tabi ni Ridley. Doon napansin ni Elliot na nakatuon ang mga nilalang kay Odell, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa anak niya. Napapaligiran ng mga monster, sinubukan ni Odell na pakalmayan sila at tinanong kung maaari ba niyang hawakan ang sungay ng isa, pero patibong iyon. Nang lumapit siya, tinusok ng unicorn ang ulo ni Odell gamit ang sungay, na ikinagulantang ng lahat sa paligid. Agad na isinara ng mga nakaligtas ang lahat ng pinto sa mansion. Sinubukan ni Ridley na kumbansihin ang lahat na ibalik ang sanggol na unicorn sa mga magulang nito, sinasabi na iyon lamang ang paraan para masira ang sumpa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi nakinig ang mga negosyante, at sinabi ni Shepard kay Elliot na tawagan ang pulis agad. Problema,
Naputol ng mga unicorn ang kuryente ng bahay, kaya tuluyan nang nawala ang signal. Matapos ang mahabang palitan ng opinyon, nagdesisyon ang grupo na ang butler ang magbubukas ng gate mula sa labas habang inihahatid ng scientist ang stretcher na may katawan ng unicorn. Iniimbak ng scientist ang sungay ng unicorn sa protective case nito, at nagboluntaryo si Elliot na tulungan siya sa gawain. Napansin ng scientist ang kabaitan ni Elliot, kaya binuksan niya ang case na may mga vial ng powdered substance at sinabi sa kanya na kunin ang isa para maprotektahan siya at ang anak niya. Sinimulan ng grupo ang kanilang plano at binuksan ng butler ang mga pinto ng mabilis hanggat kaya. Pero nagulat ang scientist nang may ilang unicorn na lumalapit sa kanya. Nang mapagtanto ng mga nilalang na patay na ang baby unicorn, nawala ang kontrol nila at tumakbo ang scientist patungo sa labasan para iligtas ang sarili. Pero bago pa siya makarespond, bigla siyang inatake ng mga unicorn sa isang maayos na koordinadong ambush. Matapos mapanood ang nakakatakot na eksena, tumakbo ang butler, iniwan ang natitirang survivors na nakasara sa loob ng mansion. Mula sa powdered horn na nakuha niya, nagsimulang mawala ang kontrol ni Shepard at sinabi na gamitin si Ridley bilang pain para mahuli ang unicorns at makatakas. Nang makita ni Elliot na puro baliw ang pamilya ng negosyante, sinabi niya sa anak niya na oras na para lumabas sila ng mansion. Pero bago sila makaalis, hinadlangan sila ni Shepard at sinubukang kunin si Ridley. Bigla, dumating ang isang unicorn sa mansion. Nang mapagtanto nilang napapalibutan na sila ng mga nilalang, nagkawatak-watak ang survivors, bawat isa'y nagtatago habang hinahabol sila ng mga monsters. Upang makuha ang sungay ng unicorn, nagtapon si Shepard ng isang bagay para mailihis ang pansin ng hayop, sapat para makuha niya ang capsule. Pero nang pumasok siya sa opisina ni Odell at makita ang ina niya, napagtanto niyang wala na ang laman ng capsule. Sa isa sa mga kwarto, inamin ni Elliot kay Ridley na ninakaw niya ang sungay ng unicorn dahil ipinangako niya sa yumaong asawa na palaging paprotektahan ang anak nila. Kaya't ginawa niya ito sa likod ng boss niya. Samantala, palihim na nagmamasid sina Belinda at Shepard sa mansion para humanap ng labasan. Pero habang papalapit sa isa sa mga pader, na-impale si Belinda sa sungay ng unicorn. Pagkatapos, hinayla siya sa kabilang bahagi ng nilalang, paulit-ulit na kinagat at itinapon ang katawan niya. Sa huling pagsusumikap para labanan ito, kinuha ni Belinda ang isa sa oxygen tank ni Adele at sumigaw sa anak niya na tapusin na ang lahat bago mahuli ang pagkakataon, pero natakot si Shepard at tumakas. Dinistract ni Elliot ang isa pang unicorn at dinala ito palabas para makalayo si Ridley. Naipit si Ridley kay Shepard, na natuklasan na nananatiling kalmado ang unicorn sa paligid ng mga dalagang may purong puso matapos makita ang vision mula sa sniff na shaved horn na nakuha niya. Dumating ang mga magulang ng unicorn at agad yumuko kay Ridley. Habang tinatali ni Shepard ang mga paa ng unicorn, tinusok siya ni Elliot gamit ang sungay. Pero nagpalit siya ng arrow pabalik, sinubukan ni Shepard kunin ang buhay ni Ridley, pero pinabagsak siya ng isa sa mga unicorn. Sa huling sandali, nagkapatawaran sina Elliot at Ridley bago sumuko sa sugat niya. Nang makita ng mga unicorn si Ridley na nagluluksa sa ama, ginamit nila ang kanilang magic para buhayin muli si Elliot at ang baby unicorn. Pagkatapos ay umalis sila sa estate, ngunit agad, naaresto sina Elliot at Ridley nang bumalik ang butler, na naghanap ng tulong, dala ang pulis. Nang makita ng mga awtoridad ang mga patay sa paligid ng estate at sina Elliot at Ridley na duguan, inisip nila na nagsagawa sila ng mass killing. Habang dinadala ng awtoridad ang mag-ama mula sa eksena, naramdaman ng mga unicorn ang kanilang problema at sumalpok sa patrol car. Ang crash ay nagpadala sa sasakyan palabas ng kalsada habang nagbabrace sina Elliot at Ridley sa impact. Umaasang ito na ang pagkakataon nila para makalaya. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.